Matapos po ang hindi pagsipot at ang dating walang isang salita na Baste Duterte ng Davao City. Ang sagot po ngayon ni PNP Director General Nicolas Torre III, hindi na siya magpapaloko kay Baste at dapat daw tigilan niya na mga panluloko sa bayan sa mga sinasabi hindi naman kayang gawin. Parang ganoon dating. Ito na yun, no? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he's worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Ikaw sino tatanggapin kung tumutok sa ibang araw? Sabihin niya lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin yun. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ko ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klaseng mga supporters meron siya na alam nang nanluloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obrador, hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, safe to say na ito na po yung huling pagtanggap niya sa hangin? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho and he's really not worth responding to. Iyon, so malinaw. Malabo nang magkaroon pa. Hindi sumipot si Baste eh. At ngayon, ang sinasabi niya ni General Torre, respeto natin, marami siyang trabaho, marami siyang dapat gawin, at yun ang pagkakabalahan. Nag-effort nga naman siya, lahat ay ginawa. Tinaghandaan, yung trainee, yung venue, at yung mga tao, marami mga tao, nanonood, tapos walang ni anino, ni Baste, na naghamong ng suntukan, kay General Torre ay hindi sumipot. At sa kahalip nga, ang balita ay nag-abroad pa, nagpunta pa ng Singapore. Di umani kasama ang pamilya. Tapos ngayon na sinasabi, parang naninisi pa. Wala daw naman siyang paghahamon na ginawa. Ang media lang daw ang sabi noon. Ang sabi lang niya, kung siya daw ay makipagsuntukan sa kanya, tatalunin daw niya. Meron ka pang ibang mga sinabi. Ano ba yung sinabi mo dati? Sabi mo matagal na nga ako hindi nakakabugbog ng unggoy. So parang ang tingin mo kay General Torre, unggoy, Director General ng PNP. So wala, puro kayabangan lang ito. Kaya nga po tama lang na nag-viral itong si Duterte na walang isang salita. Natakot, naduwag, tumakas at hindi humarap sa kanyang hinamon. At ngayon po ay walang nangyari nga sa schedule. Hindi totoong hindi niya hinamon, nagpapalusot na lang yung mamang yan. Talagang Duterte. Pag sinabi ngayon, bukas iba. Pag sinabi bukas, makalawa, iba na naman. Pag sinabi ngayon, linggong ito, next week, iba na naman. Pag tinanong mo, wala daw siyang sinabing gano'n. Like father, like son talaga. Wow! Sabi nga ni General Torre, ayawan ko sa mga taga-suporta niyan. Alam naman nilang niloloko sila. Bakit nagpapaloko pa? Ang lupit. So, hindi mo na masisi si General Torre na makapagsalita ng ganyan na talagang tuluyan na siyang pinatulan, hindi lang sa boxing, hindi siya dumating, kung hindi, pati sa kanyang pananalita at mga sinasabi, wala na daw kredibilidad. Totoo naman yan. Napakahirap po sa isang tao na mawala ang kredibilidad. Hindi ka na talaga pagkakatiwalaan. Ngayon, kung may naniniwala pa sa kanya, talagang sila-sila na lang yun. Mga Duterte supporters na lang yun kahit na maraming kapalpakan, maraming sinasabing mali, maraming sinasabi, pagka naging negative ang dating sa tao, i-deny, babaguhin ang sinasabi o totally para nakalimutan. Katulad ng dating Pangulong Duterte nakakulong doon sa dahig. So ganoon din ito si Baste. Mag-ama talaga Talagang wala tayong magagawa. So ano po yung masasabi dyan? Inulit natin, nag-effort si General, maraming tao nag-volunteer at dumalo, nag-donate para for charity ang boxing na ito, pero walang dumating. Milyon-milyon din ang balita kong kinita or nalikom na pera na pwedeng ibigay sa charity sa mga biktima ng typhoon. At yun naman ang purpose kung bakit pinatulan ni Torre ang paghahamon ni Mayor Baste Duterte ng suntukan at boxing na lang para charity, para matulungan ang biktima ng typhoon at flooding nitong nakaraang ilang araw. Ayun. So naging positibo rin kahit na hindi dumating. Nagpatahi pa ng uniforme si General. Nakalagay pa doon sa kanya uniforme ay PNP chief, kompleto.
At maraming taong nagpunta roon kahit na sa gym, kahit sa Coliseum, kahit na po maulan, masama ang panahon, dahil nakita nilang seryoso si General. At doon nga malalaman kung sino ang tunay na lalaki, sino ang merong isang salita. At dahil sa nangyari na walang dumating na taga Davao, na mayor ng Davao City, ayan, alam na natin kung sino ang walang isang salita at sira ang kredibilidad din sa isong yan. Nagtapang-tapangan, pero hindi naman sumipot sa laban. Ayan ang tawag doon. Ayun, okay? Kaya nga po maraming nagsasalita, maraming comment, viral talaga. Hindi mo na masisisi ang mga mamamayan dyan. Sabi nga nung iba, bakit kasi naniniwala dyan? Wala naman sinabing totoo yung mga yan. Nakita mo na. Masyadong negative na. So, anyway, malinaw po na kung may magkakahamukan man sa susunod, mukhang malabo na. Sabi niya, baka hindi na mangyari yun dahil nga marami daw siyang trabaho. Totoo naman, ay matindi po ang trabaho ng Philippine National Police Director General. Isipin mo sa kasagsagan ng paghahanda para sa seguridad ng State of the Nation Address ng 1 linggo. Mahigit halos 1 linggo naghahanda ano tawag ito? 1 buwan na halos pinaghahandaan ang seguridad ng State of the Nation Address ng Pangulo. Okay? At serious ang mga meeting dyan. Pero last 1 week before ang SONA, bigla akong nagkaroon niya nakahamunan na ganyan. So na-focus ang attention ni General dahil pinagbigyan niya, nag-trainee siya, tumakbo kahit na umuulan doon sa oval ng Campo Crame bilang bahagi ng paghahanda dahil ayaw niyang mapahiya sa laban. Yan ang butihing general. May tapang, lakas ng loob at pinaglalaban ang PNP organization as professional group ng pambansang pulis. Ayun po yun. Okay? So, pinagbigyan ng maghahanda, tapos hindi naman dumating ang kalaban. So, paano mo naman aabalahin pa yan? Malabo na. Kahit maghamong pa yung si Baste, hindi na siguro baka papatulan yan kahit sino. Kasi hindi naman pala sumisipot at hindi naman tinutotoo ang mga sinasabi. So, issue lang po, walang personalan. Doon sa mga followers ni Duterte, abay sabihin nyo doon sa mayor nyo, doon sa idol nyo Duterte. Yung salita nila ay tuparin naman. Hindi yung puro pagbabanta, hindi yung puro pagmura, hindi yung puro panlilait. Ang tingin nila ay sila ay napakagwapo at napakagaling, napaka-ma-influence ng tao. Pero sa totoo lang naman, wasak na wasak ang kredibilidad at pagkatao dahil hindi kayang panindigan, hindi kayang gawin yung kanila palang sinasabi. Ayan ho, malilinaw dyan. Hindi yan fake news. Kaya nga hirap na hirap ding magtanggol yung mga DDS vlogger nila eh. Kasi alam naman nila siguro na ganun klase yung mga Duterte magsalita. Mahirap paniwalaan, mahirap pang hawakan kasi hindi naman ginagawa ang sinasabi. Puro pagbabanta, parang ganun. Please like and share, subscribe and follow.